What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Koro and welcome back dito sa ating channel. And for today, ang focus natin sa video na to is all about OrbitPad testnet. So pakita ko sa inyo actually last October 20 lang nag-announce si OrbitPad na live na yung kanilang testnet. So gusto kong mag-participate tayo dito para if ever may airdrop sila which is confirmed naman may airdrop sila, is mas maganda yung allocation natin if ever Kasi malamang sa malamang magiging criteria nila to yung mga nag-participate sa kanilang testnet. So umpisahan natin. So una sa step natin which is ito is kukuha tayo ng Goerli ETH or testnet ETH. So punta lang kayo sa website na to which is ito siya, ayan, Goerli Faucet. Tapos punta kayo dito sa MetaMask nyo, copy nyo to. Tapos paste nyo dun sa Goerli Faucet. So send me ETH, pero bago yan, click mo tong I'm not a robot. And then send me ETH, click mo yan, send me ETH. Tapos may makuha ka guys na around 0.1 lang ata. Or basta maliit lang na value ng ETH. Pero akin medyo madami sa akin kasi matagal na ako nakapag-ipon nito and nakapag-farm ako ng Goerli ETH. So pakita ko sa inyo mamaya. So punta muna tayo sa next step natin. So sa next step muna natin is ito, punta kayo dito kasi yung nakuha nating testnet token is kay Goerli ETH or kay ETH testnet siya. So hindi siya kay ZK Sync testnet. So magkaiba yon. So I'm not sure if merong direkta na makukuha ang ZK Sync Ethereum testnet token, pero ito sinabi sa akin to ni EJ, pwede ka dito mag-bridge. So pakita ko sa inyo, ayan, magbe-bridge ka dito. So punta ka dito sa MetaMask mo, switch ka papuntang Goerli, ito Goerli. Ayan, as you can see, madami akong Goerli ETH 4.8. So 5 something ngayon last time, pero nag-bridge na ako ng 0.5 papuntang ZK Sync testnet. So as you can see, ayan. So testnet to guys, ayan, dito totoong pera. So yung balance na to kahit marami yan, hindi yan na-withdraw kasi yan, testnet lang yan. Tapos ayan, pagkapunta nyo dito guys, yung connect nyo yung wallet nyo. Tapos from Ethereum Goerli testnet, magbe-bridge kayo papuntang ZK Sync ERA testnet. So kunyari magbe-bridge kayo ng around 0.1. Ayan, tapos continue nyo lang siya guys. And then after nyo continue, mag-arrive siya within 15 minutes. Pero alam ko mas maaga naman to kasi testnet na naman siya, and yun nga, mas maaga dito mag-arrive. So hindi naman siya mainnet. So after nyan guys, kunyari nakapag-bridge na kayo, dapat ang magiging itsura nyan is magkakaroon kayo ng type natin ZK Sync, ayan, ZK Sync testnet. Tapos magkakaroon na kayo dapat ng Ethereum dito kay ZK Sync ERA testnet. So after nyan, so click natin tong dalawang step na to. Kunyari tapos nyo na siya, meron na kayong Ethereum sa ZK Sync ERA testnet. Punta kayo dito kay testnet.orbitpad.finance. So ito yan, ito guys, yan. Pagkapunta nyo dyan guys, punta kayo dito sa connect nyo yung wallet nyo. Ayan, na-connect na yung wallet ko, ZK Sync ERA testnet. So pagka-connect nyo guys, punta kayo dito sa claim OPAD. So dito lang yan sa faucet. And pagpunta nyo sa faucet, meron ditong lalabas na claim 3,000 OPAD tokens. As you can see sa akin, iba na yung nakalagay, add OPAD to wallet. Ang meaning nyan is maa-add yung mismong token. So una i-claim mo siya, ayan, 3,000 OPAD. Tapos para ma-add siya sa MetaMask wallet mo or para makita mo siya mag-appear dito sa MetaMask wallet mo, i-click mo tong add OPAD to wallet. So naklik ko na yan guys, so hindi ko na siya kailangan gawin pa ulit kasi add token. And so you can see, this action will edit tokens that are already listed in your wallet. So meron na kasi siya, so hindi ko na siya kailangan gawin. So after nyan guys, ready na kayo mag-participate sa kanilang testnet kasi meron na kayong testnet Ethereum sa ZK Sync ERA, and then meron na kayong OPAD testnet tokens na galing kay OrbitPad mismo. So ang meaning nito is pang lang mo siya, pang test lang siya sa kanilang mismong website, and OPAD yung kanilang token. So punta kayo dito sa next step natin which is mag-stake tayo ng OPAD. So punta dito sa staking. So binigay nila is 3,000 per address. So let's say mag ano ka lang ng mga 1.5.
So try natin is around, sige 500 lang, 500. So approve allowance, so processing. So guys, testnet lang to guys, free to, wala kayong gagastusin kasi nga testnet. So huwag kayong mag-alala sa mga fees if ever malaki siya. Ang nababawasan naman dyan is Ethereum na testnet. Ayan, hindi yan na-withdraw. Sayang nga, dami kong Goerli ETH na testnet, no? So around $8,000 yun, pero hindi naman totoong pera. Ayan, after natin siya approve, hintayin natin siya, parang tagal niya process, no? And actually na-approve na siya eh. So try nating refresh. So dapat next natin is mag-stake. Ayan, pwede na tayo mag-stake. So refresh nyo lang siya after nyo approve kasi hindi nag-update yung site. So kayo bahala kung magkano stake nyo. Ako stake ko is 500 OPAD. Kasi 3,000 OPAD lang binigay nila. So may matitira akong 2,500 OPAD, 2,500. So hindi ko alam kung pwede ko pa siyang magamit sa mga ibang mga testnet nila, no? Kasi as you can see, itong ecosystem nila, pag click natin to mamaya, coming soon pa siya. So wala pa siyang mga masyadong mga pwedeng gawin dito sa kanilang testnet, kundi staking tsaka dun sa projects. Pakita ko sa inyo yung projects mamaya. So yung staking, I think nag-go through na siya. So check natin to. Ayan, stake. So refresh nyo lang guys kasi parang naglolo ko yung mismong niya. Refresh natin to guys. Ayan, pagka-refresh natin, ayan, 2.5 na lang. And then yung stake natin, ayan, stake tokens 500. So ang reward pala dito sa kanilang staking kapag ka nag-stake ka ng OPAD is USDC. So hindi ko alam if magbabago to kapag mainnet na, no? Pero maganda to kasi maraming mag-stake ng OPAD tokens sila para makaroon ng USDC, which is parang passive income. Lalo na kung airdrop naman yung OPAD mo, so wala kang gastos, wala kang problemahin. So unstake, pwede kang mag-unstake. As you can see, pag minax ko siya 500, which is yung in-stake natin kanina. So tapos na tayo mag-stake. So next step natin is participate tayo sa mga active projects by buying their tokens. So yun nga, testnet lang to, so wala tayong gagastusin. Punta ka dito sa projects. And as you can see, madaming mga projects. As you can see, parang pre-sale ng kanilang token. For example, ito Cosmic Bits. So ang pangalan ng kanilang token is CBT. Itong ETGHD, ang pangalan ng token nila is ETG. Orion Protocol, ORT yung kanilang pangalan ng token. Pero lahat to guys is under testnet pa lang. So pag click mo yan, for example, ang gagamitin mo dito is hindi OPAD. Hindi OPAD yung pamili dito. Ang pang-participate dito is Ethereum. So kailangan madami kang dito, Ethereum testnet tokens. So if ever gusto nyo mag-farm ng Ethereum testnet tokens, try nyo mag-data. Tapos iba't ibang wallet yung i-try nyo, no? Tapos mag-claim kayo. Kasi everyday, 24 hours lang yung pwedeng once a day ka lang pwedeng mag-claim ng Goerli testnet. So medyo mahirap makaipon ng testnet tokens, no? Lalo na ngayon, mababa na yung bigay nila kasi dati malaki sila magbigay ng Goerli testnet ETH. Ngayon mababa na. So titipiran natin to, ang paparticipate lang natin is 0.0. Pag kasi 0.05, pag nakasampu ka, ubos na to. So try natin 0.01 lang. So magkano ba yung 0.01? And $18 US. So testnet lang naman to, kaya wala tayong gastos. Try natin 0.02. And 0.02 yung pang participate natin sa mga sale ng testnet tokens na to. And then click natin yung buy token. And syempre may babayaran kang gas fee. And after nyan, hintayin natin mag-succeed or mag-process yung transaction. And pending pa. Kung gagawin ko guys, lahat ng active is magbabuy in ako ng mga testnet tokens. So lagay ko lahat is 0.02. So medyo matagal mag-process, no? And tapos na pala, nag-confirm na. So try natin refresh. Try natin refresh kung mag-update ba siya. Ayan, as you can see, nabawasan yung yung mismong tokens ko na ETH. So tapos na tayo dito kay Cosmic BTS. So hindi nakalagay dito kung ilan yung pinarticipate mo, no? So walang nakalagay dito kung so hindi mo alam. So itatrack mo siya manually. So sana inyong i-add nila. So next is ito. So tandaan nyo na lang kung ano yung mga pinarticipate nyo. So ako lahat naman 0.02 and buy tokens. So pabilisin ko to guys kasi medyo matagal yung process niya. So yun guys, tapos na ako mag-buy in sa mga active projects, no? So ibang project dito like itong Orion Protocol.
So hindi ka makakabili unless 0.1 Ethereum yung ilagay mo kasi yun yung minimum buy na nilagay nila. So yun nga, medyo mahirap mag-participate pala sa lahat kasi nga mahirap kumuha ng testnet tokens ngayon sa Ethereum kasi medyo limited lang binibigay nila. Pero yun nga, as much as possible naman, okay lang kahit hindi ka nakapag-participate sa lahat, basta nagawa nyo yung explore yung bawat sulok na ginagawa dito sa OrbitPad testnet. So right now, tapos na yung steps natin kasi yun lang yung mga kaya natin gawin dito. Makapag link ng wallet, makapag-claim ng OPAD testnet tokens, makapag-stake, and then makapag-participate dito sa mga active testnet projects. So as you can see, pag pumunta ka dito sa portfolio mo, makikita mo dito yung mga ginawa mo or mga pinarticipate mong token sale. As you can see, ayan, ito yung mga pinarticipate ko. Ayan, kay Orion tsaka kay Templars, 0.1 yung minimum. So yun yung nilagay ko. So yun, purchase tokens, and then sa staking, nakapag-stake naman na tayo. So yun lang muna guys for OrbitPad, no? So wala pa siya masyadong gagawin dito. As you can see, pagpunta dito sa ecosystem, coming soon pa. Siguro kapag ka natapos yung mga projects na to, is unti-unti silang mag-online dito sa kanilang testnet. So ma-explore natin yung ecosystem, siguro mga dApps, siguro sa may mga dito, swapping na mga gaganap. So yun, explore natin and abangan natin yung ibang announcement ni OrbitPad. So yun lang guys for OrbitPad, and sana nagustuhan nyo to and nakatulong to sa inyo. If ever may malabong dito mga steps, pwede mo kayo mag-comment and then sasagutin ko kayo, or if nahiya kayo, pwede kayo mag-message sa akin sa TikTok and sa Facebook. So yun lang guys, good luck sa airdrop hunting, and yun nga, abang-abangan natin yung mga ibang announcement ni OrbitPad. Yun lang guys, bye bye.